Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan sa mundo ng social media na di umano'y balitang nahaharap sa mas matinding panggigipit at hamon sa kalusugan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng International Criminal Court ICC Detention Center matapos formal na ibinasura ng korte ang apila ng kanyang kampo laban sa konfirmasyon ng mga kaso ng crimes against humanity. Kasabay ng mabigat na desisyong ito ng korte, naging sentro ng talakayan ang lumalabas na ulat ukol sa pisikal na kalagayan ng dating leader. Partikular na ang mga ulat ng kanyang di umano'y madalas na pagtumba o pagkawala ng balanse sa loob ng kanyang piitan. Sa opisyal na ulat na inilabas ng ICC Registry, binigyang linaw ng pamunuan ng piitan ang tunay na lagay ng kalusugan ng dating Pangulo. Ito ay matapos idaan ng kanyang dating legal counsel na si Nicholas Kaufman na pinalitan na ngayon ni Peter Haynes at Kate Gibson ang hiling na pansamantalang pagpapalaya o konsiderasyon dahil sa umano'y talamak at malubhang karamdaman at mataas na banta ng pagtumba sanhi ng kanyang katandaan. Mariing milinaw lang ICC Registry na ang mga insidente ng pagtumba ni Duterte ay may tuturing na rare occasions o bihira lamang salungat sa claims ng kanyang defense team na madalas itong mangyari. 24/7 monitoring patuloy at walang patid ang pagbabantay ng mga custody staff sa selda ni Duterte upang rumisponde sa anumang oras na kailanganin niya ng saklolo. Kinumpirma ng ICC na walang naitalang insidente ng pagtumba ang dating Pangulo sa nakalipas na 30 araw. Upang masigurado ang kanyang kaligtasan at mas madaling pagkilos, sumasailalim sa pag-aayos ang kanyang selda upang maiwasan ang anumang aksidente. Binigyang diin din ng ICC na natiling sapat at di kalidad ang medical attention ibinibigay kay Duterte at bukas ang kanyang mga medical record sa kanyang mga abogado para sa transparency. Opisyal namang ibinasura ng ICC Appeals Chamber ang hiling ng kampo ni Duterte na baliktarin ang naunang desisyon na nagpapatibay sa mga ebidensya at paratang laban sa kanya. Dahil dito, pinal na ang pag-uusad ng kaso patungo sa formal na paglilitis. Target ngayon ng ICC Office of the Prosecutor na simulan ang opisyal na trial sa darating na November 30 kung saan nakahandang maglahad ang prosekusyon na humugit kumulang 20 hanggang 30 na testigo at libo-libong dokumentaryong ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa madugong war on drugs. Ramdam din ang tensyon sa labas ng gusali ng ICC kung saan nagkakaharap ang mga pro-Duterte at anti-Duterte supporters dahilan upang mamamagitan ang mga kapulisan sa Netherlands. Nakatakdang idaos ang isang status conference sa darating na 27 ng Mayo upang matukoy sa huling pagkakataon kung physically fit o may sapat na kakayahang pangkatawan at pang-isip ang dating Pangulo na harapin ang mga susunod na paglilitis. Sa Pilipinas naman, lalong naging mabilis ang mga kaganapan matapos mag-utos ang Department of Justice sa National Bureau of Investigation at Philippine National Police na aristuhin ang matalik na kaalyado ni Duterte na si Senador Ronald Bato de la Rosa na nahaharap din sa parehong investigasyon ng ICC. Para sa mas marami pang video na katulad nito, huwag kalimutan mag-subscribe. As always, maraming salamat po and goodbye.